So, gagawin natin is ideal reheat runtime. Then, okay. So, ang gagawin natin dito, kasi based dyan sa, ano natin, sa structure natin ng rate runtime, di ba automatic is, we have two turbines, and then, pero yung reheat engine mo is, bumabalik siya dun sa unang boiler. Okay? Pero pagdating kasi dito, wala siyang component na araw na magtutu araw siya sa isang turbine. Okay? Sabi sabihin, magduduplicate tayo ng heater at turbine. Okay? So, una natin gawin, so we have heater. So, ang kasunod nun is yung high pressure turbine and then pabalik ng boiler and then low pressure turbine. Okay, ganyan ang sequence niya. Pero in actual na structure, magkakabit kasi ito doon. Tapos meron siyang palabas dyan, then bumabalik dun sa heater. Pero normally, yung mga existing na power plant, merong sariling heat exchanger. Hindi niya pinapabalik ng boiler. Kasi anong nangyari, pag pinapabalik na mo ng boiler, ang nangyayari doon sa pressure nung ah, pabalik na pressure, ay kinukuha niya na rin yung pressure ng boiler. Which is, hindi pwede. Kasi ang lumalabas kasi, dapat ito is high pressure boiler and then this is the low pressure boiler. Pero pag ito kasi, pinabalik mo doon, lumalabas na high pressure boiler na rin yung ano. So, ibig sabihin, parang sisirain niya yung low pressure turbine once na nakabalik na siya. So, dapat meron siyang separate na heat exchanger sa taas. Okay? So, ganun yung mga existing na steam power plant. And then, condenser. And then, we have. So, ang next nito is, so, rotate lang natin ito. Clockwise, ganyan. And then, connects. Yan. Okay. So, analyze mode. So, mapapansin nyo, ay, so, ganyan siya. Mapapansin nyo na ang unang nilalagay ng number 1, which is yung unang mong ginawa ng path. Okay? Kasi pag nasanay kayo na ito yung point 1, dapat ito yung gagamitan nyo ng unang path. Pero kung ito ang gusto nyo gawin ng number 1, ito yung unahin mo lagyan ng path. Siya yung magiging number 1, hindi siya magiging 6. Okay? So, ano next na gagawin natin? After nito, so, gaya ng dati, rankain. So, titingnan natin itong heater. Make assumption, which is isobar. This is isentropic. Yan. And then, isobar. Yan. And then, isentropic. Isentropic. And then, this is isobar. And then, this is so, ang next is yung path natin, which is yung line. So, click natin ulit. So, this is your S1. Ano yung unang, ano natin ng S1? So, syempre, the substance is water. Ano yung una natin is temperature. 480. And 8,000. Kailangan pa natin is, hindi ako nagbigay ng masaya na. So, ibig sabihin, naka-kilogram yung ano niya, yung mga energy. So, lagyan natin to ng 1 kilogram. Yan. So, okay na tayo dito sa S1. So, sa 2 natin,
Anong process yun 2? Isentropic. So, ibig sabihin, mapapansin nyo dito ay kinuha nyo na agad yung entropy nito. Okay, kasi since isentropic siya. Ano yung pabalik ng heat ng boiler? Pressure? Okay, 2,000. 2,000. Ayan. So, almost complete na rin siya. Point 3. So, sa point 3, anong process? Isobar. So, mapapansin nyo, nagbigay na rin siya ng 2,000 dito kasi isobar siya. Anong kapartner niya dyan? Okay, temperature 460. 460. Ayan, so almost complete na rin siya. Then 4, anong process ang 4? Okay, so isentropic, mapapansin mo meron ka ng 7.31. Anong gagamitin natin dyan? Anong kapartner niya? 60? 60 degrees? Tama, 60? Ayan. Anong kulang dito? Mapapansin mo yung 1, 2, and 3, meron siyang phases. Lahat siya gas. Paglabas siya paglabas niya ng turbine 2, papasok ng condenser, ano dapat siya? Ano dapat siya based on the TS diagram? Siya ay anong phase? Okay, saturated. So, lalabas na siya dyan. Kapag saturated, automatic. Ibig sabihin, may mixture. Tama. Pag may mixture ng turbine 2, automatic kapag saturated, kailangan kunin yung quality. Anong labas na quality sa inyo? 0.9153. Okay, so medyo okay lang din. 9162. May discrepancy lang pero maliit. 0.9162. Okay. 0.5. Okay. 0.5. Ano ang 0.5? Anong process? So, isobaric. Mapapansin niyo yung pressure? 19.93 kilopascal. So, anong gagawin natin dyan pag isobar? Anong gagawin natin? 0.6. Anong phase? Anong phase? It should be hindi na siya saturated. Ibig sabihin na siya dapat. Okay, ganito yan. Kasi ang kalalabasan nito, class, kapag ginawa natin itong liquid, automatic magpo-pure yan. Magsisiro yan. Pero, ang magpo-pure dapat dyan, ito. Yung point ng 6. Ibig sabihin ito, saturated pa rin ito. Pero maglalagay tayo ng lalagay natin siya as ganyan. Ano yung quality niya dito? Okay, 0. Lagay natin. So, automatic na siya, di ba? So, ibig sabihin, nasa left side saturation vapor, saturation liquid line, nakadikit na dun yung 0.5 dun sa TS mo, yung sa may left side. Saturation vapor, liquid line. Nakadikit na yun dun. Okay? Ibig sabihin, pag nag-zero na siya dito, automatic liquid yan. Yes. So, ibig sabihin, ang 0.5 sa TS diagram mo, nakadikit mismo yan sa line, ang liquid line. Gets? Okay ba yung TS niya? Patin doon ang TS niya? Okay, yung point, ano yung point mo? 0.1. So, ikaw, ang gamit ng 0.1, ito. Ito ang 0.1 mo. Okay, so, okay lang yan. Sa inyo, baka nakalabas na yung inyo, ha? Hindi pa yan. Okay, nasa liquid line. Next, 0.6. 0.6 na tayo, ha? 0.6. So, sa 0.6, hindi ka pwede mag-saturated dyan. Okay? Ibig sabihin, dapat, okay, liquid ka na, pero
lalabas ka na ng liquid line. Akit ka na ng subcooled or compressed liquid. Okay? Nalagay mo siya liquid. Anong kulang dito? Napansin niyo, ang daming unknown. Anong kulang dyan? Anong process meron sa 0.6? Adiabatic and isobar. Ibig sabihin yun yung imimit mong dalawa para makuha mo yung enthalpy ng 6. Meron ka ditong pressure, meron ka ditong entropy. Yun yung pag-imamatch mo. Okay? So, entropy tayo, di ba? Kasi meron na siyang pressure na 8,000. Napansin niyo yan, 8,000. Ang kinuha niya ito. So, nag-retention ng 8,000 doon. So, imamatch mo yung entropy nito. Ano yung entropy niya? Anong entropy niya ng 5? So, tinan mo dito yung entropy ay 0.8312. Yan, 0.8312. Entropy ng 5, 0.8312. Gets? So, lalagay mo dito 0.831. Gets yun? Diba? Ayan, so kompleto na. Ayan. Almost na. Okay, punta tayo ng cycle and properties. Okay. Ilan ang... Okay. Power in, ibig sabihin yun yung na-consume. Sino magpa-power in? Minus 8.12. Sino yung nag-consume ng power? Okay, si Pam. So, ibig sabihin, nanguha siya ng 8.12. Okay? So, ibig sabihin, hindi magpa-power si Pam. So, kukuha siya ngayon dun sa general na na-produce mo kuryente. So, kaya siya minus 8.12. So, tingnan nyo daw yung pump nyo kung 8.12. Okay. So, isa-isay natin. Okay. Ilan ang QA nyo? Okay. Mapapansin nyo, dalawang heater. Dalawang heater. Sabihin, dalawang QA yan. So, yan yung dalawang heater. So, ang heater dito ay 3.089 and itong isa is 416.3. O, yan yun. 416.3 plus 3,089. Yun yung 3,500, di ba? Okay. So, pagdating kay turbine, ilan ang turbine? 1,3. Ang turbine, 1,354. Tama ba yung turbine, 1,354? Turbine, 1,354? Okay, 1,353. Okay lang yan. So, dito, dalawang turbine. Kunin natin yung dalawang turbine dito. So, you have 385.4 plus kasi yung isang turbine. Ito. Plus heater pala. Plus 968.3. 1,353. Okay, 0.7. Ang next natin ay QR. Ito, condenser is minus 2,158. 160. Ito is 2,160. Okay lang yung 2,158. So, minus kasi nga palabas. Okay? So, minus 2,160. So, ilan ngayon yung efficiency natin? So, lagyan natin ng model. Anong model natin? Anong klaseng engine to? Heat engine. Okay. So, ang Carnot efficiency niya ay 55. Magkaiba ang Carnot efficiency at sa thermal. So, ang Carnot efficiency ay galing siya sa
1 minus absolute minimum temperature over absolute maximum temperature cycle. Okay? So, yan yun. So, absolute yun na may plus 273, kaya makukuha niyo yung 55. Okay? Try nyo daw. Nakuha nyo ba yung 55.77? Ang Tmax ay 480, ang Tmin ay 60. Kunin nyo daw kung parehas na 55.77. Ang formula niya ay minimum over maximum 1 minus absolute yan na plus 273. Pag malaking T, absolute yun. So, ang T min niya ay 60. 60 plus 273 over 480 plus 273. So, 1 minus, so 55. Tama, 55. Okay, 55. Ilan ang cycle nyo? 38. Oh, okay, try natin. So, dito hindi kasi siya nag-compute. So, pero dapat ito ang equation. So, ang equation ay net power over Q dot in. Yun yung QA. Work net over QA times 100. So, hindi siya nag-compute ng ganyan. So, kahit meron na siyang equation. Okay? So, sa inyo ay 39? 38? Okay. So, wala man tayong discrepancy sa, sa actual computation. Ibig sabihin, tama lang din yung nakita yung steam table. Minsan kasi merong steam table na, hindi kakalayo ang mga points. Ibig sabihin, nagmamatch yung steam table na gamit nyo sa steam table na ginamit sa programming. Kaya siya sumasakol. So, alam nyo na ang gagawin. So, palitan nyo lahat yung activity 1. Gagawin yung reheat Rankine. So, merong gumawa na hindi magkakasunod. Kaya nga gusto ko pataasin agad, di ba? Mula dun sa nakuha niyong initial na cycle, and then pataas dapat. So, merong gumawa, yung trial 3, mataas agad. Pagdating sa sunod na trial, bumagsak. Okay? Merong ganang gumawa. Okay? So, ang ipapadagdag ko sa submission, lagyan niyo ng graph. Lagyan niyo ng graph, hindi TS graph. Correlation na panagtaas ang pressure, nagtaas ang temperature, ano mangyayari sa cycle efficiency. Dito rin ko kunin lahat. Okay, di ba, ang bawa, naka-anim na kayo. So, ibig sabihin, i-graph nyo yung correlation ng temperature, pressure, tsaka sa cycle efficiency. Okay? So, ang gawin natin, ang pinapadagdag ko is yung graph, yung correlation graph. Dapat lahat yun pataas. Then, yung pangalawa is yung maglagay kayo ng, di ba, meron kayong cycle efficiency. Maglagay na rin kayo ng thermal efficiency. So, dalawa na siya. So, dalawang graph. Ang graph ay naka-base sa pressure, temperature, thermal, pressure, temperature, cycle. Okay? Correlation lang yon. Anong epekto ng pag tinaas mo yung pressure, ano mangyayari sa cycle and the thermal efficiency. Pag tinaas mo ang temperature, retain mo ang pressure, ano mangyayari sa thermal and cycle efficiency. Gets? So, okay na.